Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay si Kamanong po para po magkomento pong muli sa inyo. Kamusta po ang lahat mga katambay? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw pong muli sa ating lahat. Saan man sulok ng mundo po tayo nandun. Kamusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po, umpisa na po natin komentuhan mga tambay. At ito po nga nag-viral po mga tambay at talagang marami po rito nga tayo po katulad ni Kamanong talagang natuwa po si Kamanong sa kabila po ng mga bato, batikos at pamumulitika po at sinasabing demolition job sa ating Vice President. Pero sa kanya, hindi niya po sinuseryoso yon dahil unang-una, wala naman po silang makitang ground o sinasabing paninira dito. Wala silang mga ebidensyang maitanim at hirap na hirap. Kaya po, ang expression po ay yung sinasabi nga po natin, binubuisit pa. Yung nambubuisit pa ang Vice President Sara Duterte mga tambay at sinasayawan lang po sila. Masayang masaya po ang ating Vice President. Yung kanyang yung nangyayari po sa kanyang demolition job, yung pamumulitika sa kanya dahil alam niya sa sarili niya na wala po siyang ginawang kasalanan sa mga Pilipino at wala po siyang ninakaw sa kabanang yaman. Kaya po, masayang masaya po ang ekspresyon ng Vice President at nakapagtitiktok pa mga katambay. Magaling at nakakakain pa ng street food mga katambay. Street food kumakain po. Hindi po katulad ng mga royal blood. Mapapakain mo po ba yan ng mga marurungis o dirty food? Sa street food, ang mga mayayaman, ang mga royal blood, hindi po. Ito po, pakinggan po natin ang sinasabing video po ng Vice President na sinasabing asar talo sila mga tabay. Naasar sila. At kung ano-ano po, mga expression na lang ang ginagawa po nila para sirain ng Vice President. Nakakatuwa po ang ginawa ng Vice President. Isa po itong pangungutya sa kanila mga tambay. Dahil sila'y sobrang seryoso po sila sa pagpapabagsak ng isang Vice President at ang dating Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte. Kaya ang ginawa ng Vice President, sinayawan na lang sila. Pinakitaan na lang sila ng dance move. At meron pang mga kung ano-anong mga nakaborloloy. At asartalo po sila rito mga tambay. Lalo po mga kritiko. Asartalo. Ito po, papanoorin po ninyo mga tambay. Papatayin ko lang po ilaw. Ito po. Pinagpepiestahan online ang video ng pagsasayaw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng mga nakakagulat niyang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kembot kung kembot habang nakasmile. Meron pang naka-okay na dance steps. Viral online ang mga video na yan ni Vice President Sara Duterte na naka-all black, naka-makeup at naka-koronang butterfly pa. Nitong weekend pa, spotted si Duterte sa Baklaran sa Parañaque. Bantay sarado siya ng mga pulis habang nagpe-fishball. Ang mga ganap na yan ng biseng nag-viral matapos ang 2 oras niyang press con noong Biyernes kung saan lantaran niyang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And then I'll cut his head. So na-realize ko, toxic na ito. Nagulat si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga sinabi ni VP Sara. Pinagdudahan pa nga raw niya kung ang bise nga ba ang nagsasalita. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's usual. Putulin na natin mga katambay. Nakita nyo naman po, yung balita pa lang, bias na mainstream media. Kasi ang sinabi nila, yung pinanood po natin sa balita, di ba, ng mainstream media, ang pinalabas lang po nila yung actual, yung mismong kinat na nila. Yung sinabi ni Vice President na gusto niyang putulin yung ulo. Di ba? Hindi naman po yun yung totoo kaya niya na-expression yun. Doon sa ginawa po kasi ng Pangulo na, yung tradition at yung napahiya. Napahiya po kasi yung kadete nung time na yon, di ba? Hindi kasi ipinalabas ng mainstream media yun Kaya po inano lang po natin. Kasi pagka ipinagpatuloy po natin yung binalita ng mainstream media, pinasisinungalingan po yun Hindi po yun ang totoo.
putol po, pinutol po nila ng mainstream media. Pinalabas lang po nila yung ikasisira po ng Vice President. Na puputulin ng ulo, gaganunin ang ulo ng Pangulong Marcos Jr. May dahilan po yun. Expression po yun dahil sa pagmamahal ng Vice President sa mga sandatahang lakas, lalo sa mga bagong graduate ng AFP, na talagang handang mamatay para sa bayan at handang mamatay para sa mga sinasabing leader ng bansa, katulad ng Pangulo at Vice President at marami pang politiko na naglilingkod po itong mga ito. At yung sinasabi nga ni Kamano, tradition po yun. Nabanggit ko na sa mga vlog, sa nakaraang vlog ko, di ba? Yung meaning nung relo na kaya po hinihingi. Yun po sinasabi nga ng mga sundalo, nahihiya man silang gawin dahil alam nila na yun ay relo ng Pangulo at alam nila na yun ay may halaga sa Pangulo. Pero kailangan nilang gawin dahil tradisyon. Yung oras, may meaning, di ba? May meaning yung oras. Na handa mo bang ibigay ang oras mo, anumang oras na kailangan ka namin bilang Commander-in-Chief, di ba? Kahit anumang sakuna, anong kapahamakan, anumang hadlang ang mangyari o sinasabi nga sa bingit ng pangangailangan namin, Mr. President, nahandong ka ba anong oras man mangyari? Anumang oras, madaling araw man yan, di ba? Yung relo. At ganun din po ang mga kasundaluhan. Anumang oras, panahon, anumang oras yan, nahandyan kami, Mr. President, para ipagtanggol ang bayan at ikaw. Di ba? Hindi po sinasabi ng mga mainstream media yan para lang masira ng mainstream media yata ang isang Vice President. Pinasasama nila. Pero sa kabila nun, itinama ko lang po mga tambay. Itinama ko lang po yung mainstream media na pilit pinasasama yung balita na expression po kasi ng Vice President, actual niyang nakita at naranasan yung expression ng Pangulo na pinagtatawanan pa nila kasama ang Secretary Gibo at ang isang general. Nagtatawanan pa sila dahil nga hindi na ibigay yung relo na meron pong ibig sabihin yun. Traditional. Kaya buwisit nung time na yun ng isang Vice President na may pusong makabayan. Alam niya kasi ang kahulugan at meaning nun. Yung relo na yon para doon sa mga kadete na fresh graduate at maglilingkod na sa bayan at handa nang mamatay para sa iyo, Mr. President. Anumang oras. Kaya nga relo. Pero hindi pinaliwanag ng mainstream media yan. Ikinorek lang ni Kamanong, itinama lang ni Kamanong. Dahil ang mga mainstream media, nagiging bobo tanga na po yata mga katambay. Wala na po silang sinasabing hindi na po makabayan ng mainstream media ngayon. Wala na po sa kanila yung tradisyon, mga katambay. Ang pinoprotektahan na lang nila, yung kanilang sariling interest na lang po yata, mga katambay. Ganyan po. Kaya mahirap po makahanap talaga ngayon. Mabibilang mo na lang sa mga daliri mo ang politiko na may pusong makabayan. Di ba? Nahandyan na po, nabibilang na po. Kauna-una po ang mga Duterte dyan. May pusong makabayan. Makamahirap, makapilipino, at may takot sa Diyos. Di ba mga tambay? Kaya ito po, napaaganda po. Buisit po sila rito. Asartalo po sila rito mga politiko. Asartalo sa ginawa ng Vice President. Mga tambay, sinayawan lang kayo. Samantalang kayo, hirap na hirap. Hirap na hirap ang isip nyo mga politiko. Yung mga talagang pilit pinababagsak ng ating Vice President, di ba? Talagang ginagawa nila ng issue ang ating Vice President. Na hirap naman po sila para po ito'y mapabagsak, mga katambay. Kaya po itong mga ito, yung sinasabi nga po ni Kamanong, ito pong mga mainstream media, talagang wala ka talagang makikita, wala kang makikitang pair na balita, di ba? Pagdating po sa pamilya Duterte, wala kang makitang pair na balita rito sa mga madalang po. Madalang. Halos si ano lang nakikita natin di ba? Ako nakikita ko lang dahil nasa mainstream media si Ted Pailon. Ayan, kahit papaano po, talagang umaano po si Ted Pailon. Nakikita niya po yung tama at mali ang kanyang programa, di ba? Pero maliban doon, yung mga malalaking media, talagang ayaw nilang ibigay yung buod, yung totoo.
pinuputol po nila para mapasama. Pero ito, nakita nyo po, sinong presidente, mga katambay? Napakasimple, di ba? Kumain sa street food. Kumain siya. You know? Kumain siya. Hindi siya nahiya. Hindi siya natakot kumain ng mga dirty food, di ba? Mga sinasabi. Mga dirty food, mga fishball. Kasi kaya tinatawag na dirty food. Hindi naman sinabing marungis yung pagkain. Kaya lang po yung bansag po kasi, di ba, naalikabukan. Kaya sinasabing, may tinatawag nga po tayo, dirty mommy, di ba? Dahil yung mommy, exposure sa mga usok ng sasakyan, sa mga alikabok. Yung iban, usok ng sigarilyo. Kaya nga po tinatawag na dirty mommy. Pero hindi naman sinasabing marungis yung mommy. Parang expression lang yun. Di ba? Kaya ito, dirty food kasi nakatiwangwang yan eh. Di ba? Kinakain mo sa street. Di ba? Hindi mo naman kinakain sa loob ng mall yan. Tingnan mo, walang kaarti-arti ang ating Vice President. Makamasa. Di ba? Sanay na sanay. Kumain ng pagkaing mahirap. Pero ang pamilya Marcos ba, makikita mo lumalabas ng karsada para kumain ng pagkaing mahirap. Malabo yun sa sabaw ng pusit. Sabi ni convicted ng child abuse si Franz Castro, di ba? Nakita niyo po. At ano ginawa ng Vice President? Sinayawan na sila, di ba? Sumayaw lang ang Vice President. Talaga sinasabi, sige, gawin niyo ng gawin. Tamnan niyo ako ng kaso. Wala namang mangyayari dyan. Sa ginagawa niyo sa akin, pamumulitika lang yan. Sa kabila nun, sinasayawan lang kayo ng Vice President dahil napakarami niyang alas. Marami po siyang hawak. Hindi po gagawin ng Vice President yan kung wala po siyang hawak na mga matibay na ebidensya laban din sa kanila. Di ba? Iniintay lang ng Vice President di ba? Habang iniintay ng Vice President yung mga susunod yung move. Sinasayawan lang kayo ng Vice President, di ba? Sumasayaw-sayaw lang siya, di ba? Tapos may mga kung ano-ano pa siyang burloloy. Kaya asar na asar po ang mga sinasabing distractor, mga distractor ng pangulo. Lalo'y sinasabing mga nag-a-analysis po sa kanya, mga analysis po. Di ba? Napakarami po nag-a-analysis po sa ating Vice President. Di ba? Napakarami po dyan. Kaya lalo-lalo po may abogado pa. Di ba? Yung mga taga Maynila. Yung mga sinasabing mahilig sa cash. Yung isa pa, may mahilig sa pera, money raw. Yung iba po, taga Bicol. Napakarami po niyan, mga distractor po ng Vice President. Ngayon, pasasamahin po nila yan. Pero sa Vice President, baliwala lang po yan. Baliwala sa Vice President yan. Asar-talo po kasi sila eh. Ang mga politiko pong naninira, ang mga distractor po ng ating Vice President, ay talagang asar-talo po sila. Asar-talo. Sa kabila po ng paninira po nila sa Vice President, ayan po, nakatingin po kayo na isang magandang sayaw na talagang kinukutya kayo, asar na asar kayo ngayon. You know? Pero sa bandang huli, kayo rin po ang napapasama sa taong bayan. Sa kabila ng ginagawa nyo sa Vice President na sinisingle out nyo lang siya sa kanyang pondo, sa kanyang confidential fund, samantalang kayo, taong gobyerno rin po kayo, mga congressman, itong mga committee, lalo po ang committee ni Chua ng Maynila. Kayo po'y politiko rin. Kailangan din po naming masilip ang inyong confidential fund. Maimbestigahan din po yan. Ang inyong budget, ang inyong mga expenses, ang inyong extraordinary expenses. Ano na po nangyayari dyan? Nasaan po ang mga resibo niyan? Bakit po ang ginagawa nyo sa amin ay yung inyong mga liquidation ay ginagawa lang po ninyo na certification, tapos na yung inyong pondo, mga tambay. Nakakagulat. Ginawa nyo na po yatang legal corruption. Legal na corruption na po ang ginawa nyo sa amin, mga Pilipino na taxpayer. You know, dahil nga po rito sa ginawa ni dating Senador Ping Lacson, ginawa niya, ni-revise niya po ang bill para po yata maging legal corruption ito na kailangan po nilang isubmit na lang sa COA ay yung kanilang liquidation by certification na lang. Ibang klase po. Ngayon, nagbabalik na naman po Senador ang Ping Lacson, mga tambay. Ano kaya? Para dagdagan na naman niya ulit yung at magbaguhin na naman ang mga bill para proteksyon sa kanilang mga institusyon. Yan po Hindi po si Kamano nga nagsabi niyan. Yan po'y galing kay Sasot Rogandos. Siya po ang nakatuklas niyan.
at si dating Pangulong Duterte. Di ba? Sa kanila po yan. Ipinabalita lang sa inyo ni Kamanong dahil totoo po yan. Wala po silang reaksyon dyan. Hindi nila pinasinungalingan yan. Kisas at dating Pangulong Duterte. Tikom po ang bibig nila riyan. Diyan po sa ginawa nilang, by certification lang. Di ba? Yung kanilang kilalaking extraordinary, extra expenses, at yung sinasabing travel fund, di ba? Extraordinary, confidential fund, at napakalalaking budget na wala pong public hearing, mga tambay. Kaya sinasayawan lang kayo ng Vice President. Sasayaw lang yan. At magkakain lang yan ang gusto niya. Dahil day off niya yan eh. Off niya yan. Hindi na po oras ng trabaho niya yan. Di ba? Mga katambay, yung kanyang pagsasayaw. Di ba? Palagay ko, nandun na siya sa bahay niya eh. Kasama yung mga kaibigan niya o kaya mga kasambahay. O sige, mag-ano naman tayo. O magawa naman tayo ng video o TikTok, di ba? Yan ay kalayaan po ng bawat Pilipino yan at bawat tao. Meron po tayong kalayaan at kung saan po tayo magiging masaya, pwede natin gawin yan dahil ang ating bansa ay malayang bansa. Wala pong kikitil. Ang kumikitil lang po sa ating bansa ngayon ay mga politiko. Mga politiko. Sobra na po mga politiko natin, mga tambay. Lalo sa pagiging politiko at pamumulitika at sinasamahan pa nila ng demolition job, mga tambay. Ibang klase po sila. Pero, bukod tangi lang naman nilang ginagawa yan. Saan? Sa magiging hadlang. Magiging hadlang po sa sinasabing yung kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Dahil sa nakikita po nila, isang Sara Duterte lang ang magiging hadlang po sa kanila. Lalo po sa nangyayari po ngayon sa bagong Pilipinas, unlimited na po yata ang korupsyon. Pati yata ang Pangulo ng Pilipinas, hindi na tinututukan ng korupsyon sa bansa, mga tambay. Wala na po yata siyang pakialam. Hanggang salita na lang. Basta siya magbabasa o babasahin niya lang ang kanyang release, nahahabulin ko kayo, mga drug lord. Bilang na ang oras ninyo. Mga smuggler, bilang na ang oras nyo. Mga magnanakaw sa bagong Pilipinas, bawal ang magnanakaw. Mga katambay, bawal ang korap sa bagong Pilipinas. Pero, nangyari po ba? Sinunod po ba ang sinabi ng Pangulo? Hindi yata. Dumami po ang korap, dumami rin po ang magnanakaw, at dumami rin po ang smuggler, mga katambay, at dumami rin po ang bulto-bultong droga po yata sa ating bansa. At dumami rin po at nagbalikan muli ang mga addicted po ng droga, mga katambay. Ganun po yata ang nangyari. Yung mga salita ng Pangulo, nabaliktad po, mga katambay. Kaya ang ating Vice President, talagang sobra po ang kanyang dismaya na sinasabi nga po niya mismo na talagang hindi niya po nakita sa Pangulong Marcos ang pagiging leader, ang pagiging pangulo nito. Kaya nga binigyan niya pa ng rating, di ba? Yung mula 1 hanggang 10. Ang rating lang ng Vice President sa kanyang pangulo na sinamahan, bagong Pilipinas, Uniteam, ang grado niya lang ay 1. Hindi man lang nakarating ng 2 hanggang 9, hanggang 10, hanggang 1 lang, mga katambay. Di ba? At yung kanyang mga expression, di ba? Grabe yung ginawa sa kanya. Kung bubuuin mo at tatapusin mo yung statement ng Vice President, talagang sasamaan loob po ng isang Pilipino at isang tao na may puso't damdamin. Yung nangyari po sa kanya, ginawa po sa kanya ng pamilya Marcos, lalong-lalo na po ng kanyang kaibigan daw na Senador Amy Marcos at kasama ang kapatid na ang Pangulong Marcos, yung ginawa pong panggagamit sa kanya, pambubudol, nadamay tayong mga Pilipino kung hindi dahil kay Sara Duterte, kung hindi dahil sa Vice President Sara Duterte, baka ang binoto pa natin ay si Bato at si Bongo. Yun po ang totoo, real talk po yun. Kung hindi po tumakbo si Vice President, ang pambato po ng dating Pangulong Duterte ay si Bato at si Bongo. Di ba? Kaya lang, talagang ganun po eh. Meron po kasing purpose. Meron din pong purpose kasi dyan eh. Komento na inyong lingkod.
May purpose po yung nasa itaas. Ipinakita po ng nasa itaas yung talaga pong pagkatao ng mga politiko. Lalong-lalo po ang pamilya Marcos. Ipinakita po yung mga nakatago po nila ng mga sikreto at yung tunay na pagkatao po ng pamilya Marcos. Komento na inyong lingkod, pinakita po sa sambayan ng Pilipino kung ano po talagang tunay ng ugali, pagkatao, at yung tinatago po nilang mga lihim. Ayon po kay Kati Binag, may lihim, droga, kasaysayan ng Pilipinas, history ng Pilipinas. Ayon kay Kati Binag, first time tayo nagkaroon ng Pangulo na sangkot gumagamit ng droga. History na po yan ng Pilipinas. Hanggang hindi po nililinis ng Pangulong Marcos din yan, yung issue po ni Kati Binag at ni Jonathan Morales, isama na natin si Maharlika, history po yan. Hindi na po mabubura yan. Kasaysayan na po ng Pilipinas yan. Kung hindi po itatama at hindi po patutunayan ng Pangulong Marcos sa pamamagitan po ng drug test, lalo sa buhok, sa dugo, at anumang klaseng drug test. Pag hindi po niya nilinis yan, nakatatak na po sa kanila yan. Nakatatak na po sa Pangulong Marcos Jr. yan. Isa na pong peklat yan. History po yan na gumagamit po kayo ng droga kung hindi nyo po lilinisin ang inyong pangalan. Di ba? Mismo kay Kati Binag yan. Naisama ko lang mga katambay. Kasi mga ano po yan eh. Yan po yung mga issue. Malalaking issue po ng pamahalaan yan. Hindi lang po ang pagsasayaw ng ating Vice President ng issue na ginagawa nilang issue at pinasasama nila. Yung pati pagkain yata ng fishball at kung ano-ano pa sa street food. Diba? Pinasasama yata nila at binibigyan nila ng reaksyon. Pati pagsasayaw ng Vice President. Pero yung issue ng Pangulo, wala silang reaksyon. Yung paggamit niya ng droga, ayon kay Kati Binag, wala po silang reaksyon dyan. At yung flood control na napakaraming pera ang nawaldas, 1 billion mahigit ang nawaldas po dyan. Wala pong pakialam ang mga congressman dyan. Pero malaki po ang pakialam nila ron sa 125 million, mga tambay. Pero yung confidential fund ng isang Pangulo na hindi bababa sa 4 billion pataas, pataas sa loob lang ng 12 months. Walang pakialam. Wala pong corruption dyan. Nakikita itong mga committee na ito. At mismong sila, may confidential fund. Meron silang intel fund. Meron silang budget. Kaya nga nagtataka si Kamanong sino kaya ang mga mag-iimbestiga naman dito? Sino kaya ang gagawa ng isang public hearing para po ma-hearing naman, masilip naman po ang mga pondo ng mga congressman at senador? Sino ba kaya komite? Kasi wala pong komite Kasi sila Ang COA naman, nahawakan nila sa leg ang COA. Ang Supreme Court, nahawakan nila din yata sa leg. Di umano dahil sila rin po ang naglalagay ng budget yan. Pwede po nila kitilin. Dahil sa Kamara po nag-uumpisa ang budget ng bawat ahensya kasama ang Commission of Audit, ang COA, ang Supreme Court. Sila po ang nag-aano ng budget ng bawat ahensya. Kaya pwede po nilang gipitin. Ang tanong ni Kamanong, sino naman po kaya ahensya na hindi nila pwedeng gipitin? Ang kakalkalin ng mga pondo nila, lalo ang kanilang budget at confidential fund, di ba? Sana meron idea lang, nagtatanong lang po si Kamanong, sana po magkaroon po ng isang ahensya na hindi kontrolado ng mga senador, hindi kontrolado ng mga congressman, hindi kontrolado ng Kongreso at ng Senado, itong itatayo na isang ahensya na para lang po sa mga congressman at para lang po sa mga senador na magsusuri po ng kung paano sila gumastos ng pondo ng bayan. Sana po, yung hindi nila mahawakan sa leeg. Yung antimano po, may budget po yan na hindi manggagaling sa Kongreso, hindi manggagaling sa Senado ang computation ng budget. Diba? Sana magkaroon po ng ganon. Meron pong separate body na mismong taong bayan na magbabudget. Direkta na po, taong bayan. Meron na po siyang regular budget every year na hindi ang Kamara ang magdidesisyon. Di ba? Sana. Idea lang po ni Kamanong. Sana matupad. Muli po, si Katambay Manong, nagsasabi po, asartalo po sila mga tambay. Asartalo sa ginawa ng Vice President Sara Duterte. Sa kanya, baliwala dahil wala po siyang itinatago sa taong bayan. Malinis po siyang maglingkod.
Sila lang po ang nagpapasama. Kaya hirap na hirap po nilang tamnan ng kaso dahil hindi nga totoo. Di po ba? Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Sa komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe at mga nagko-comment. Thank you po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po mga katambay. Paalam. Bye-bye.